Sa gitna ng panggigipit na ilang mga dayuhan sa mga Pilipinong mangingisda sa loob ng ating teritoryo, palalakasin pa ng pamahalaan ang pag-agapay sa ating mga kababayan. Sa katunayan, tutulong ang BIFAR sa paglalagay ng mga payaw sa Bajo de Masinloc na target din nilang kabitan ng tracking device. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Palubog na ang araw nang makarating ang mga Pilipinong mangingisda kasamang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard sa bahaging ito ng West Philippine Sea. 30 nautical miles ang layo mula Subic, Zambales. Naglayag ang grupo bilang bahagi ng 2 araw na misyon ng proyektong Layag West Philippine Sea. Kalmado ang dagat, kaya nangawil agad ang mga mangingisda. Kinabukasan, 3:00 ng madaling araw, pinuntahan nila ang kulay kahel na payaw na ito, isang uri ng device na umaakit sa mga isda. Naglatag ng lambat na may malalaking butas. Dahan-dahan nila itong iniahon habang nakikipagbuno sa malalaking alon. Maya-maya pa, ang kanilang lambat na puno ng mga galunggong, talakitok at iba pang mga isda. Dahil po sa BIFAR na gumanda yung pangingisda namin, sa mga itinulong sa amin, sa asosasyon. Tons na pinag-uusapan dito eh. Hindi katulad yung mga bangka, kilo-kilo lang. So yun ang diferensya niya. Ngayon sa pangpamilya naman, siyempre pag uuwi ka, alam mo magandang huli mo, nakangiti ka. Sa ilalim ng Layag West Philippine Sea Program, binibigyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng libreng bangka yung ating mga mangingisda, gaya na lamang noong 62-footer fishing boat. Nag-aabot din sila ng libreng langis at mga gamit sa pangingisda para ibayo pang makapamalakaya yung ating mga mangingisda dito sa West Philippine Sea. Nakafocus ito sa pagbibigay ng mga livelihood interventions para mas mapalawak pa natin ang kayahan ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tiyak umanong marami pang makukuha kung lalapit at maglalagay ng payaw sa Bajo de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, ngunit inaangkin ng China. Pero ang agam-agam ng grupo ni Fausto, baka masayang uli ang ibinigay na ayuda ng BIFAR na pineperwisyo umano ng mga dayuhan. May ini-award sa asosasyon na isang payaw. Sa kagustuhan ko po na matulungan ko rin yung mga membro ko ng mga hook in line, nag-request sila sa akin na doon ko raw ihulog sa Scarborough. Ay hindi pa naman po namin naanihan, pinutol na nga po. Chinese po, yung naputol po nung payaw namin. Yun po yung report ng mga mangingisda namin doon sa Scarborough. Napipilitan ng lumayo sa bahura ang mga mangingisda, pero ang kalaban po dyan ngayon, yung mga Vietnamese na nagsisipag-ilaw. Akala namin yung mga payaw namin doon, inaasahan namin na doon kami kikita na maganda. Pagdating namin doon, kung minsan wala na yung payaw, tapos ay napapanood pa nga ng mga butcher na yan. Una nang kinundina ng China ang paggamit ng payaw. Hindi raw kasi ito maganda sa kalikasan at balakid sa mga sasakyang pandagat. Pero nanindigan ng BIFAR na ipagpapatuloy ang pamamahagi ng mga payaw at pinalagan ang pangingialam ng mga dayuhan sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Hindi po mapanira ang payaw, no? Ang mapanira siguro yung kapag nagkakaroon ng malawakang reklamasyon at nasisira yung ating mga coral reefs. Isa po itong passive gear, environment friendly po ito. Yung pagputol ng payaw ay hindi natin ikinatutuwa. Lalo na gawa ito ng mga banyaga na unang-una dapat ay wala doon sa ating katubigan. Kinikilala natin yung kanilang mga kinakaharap. Kung kaya't ang pamahalaan gumagawa ng hakbang. Isa na nga dito yung paglulunsad natin ng isang proyekto, itong Layag WPS. Nasa 2 billion pesos ang pondo para sa Layag West Philippine Sea.
Gamit ito, lalagyan ng tracking device ang mga payaw. Ngayong taon, magdaragdag ang BIFAR ng 2 pang multi-mission vessel gaya na lamang nitong barkong ating sinasakyan para magpatrolya at mamigay ng ayuda sa ating mga mangingisda dito sa West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, ang pinaigting na pagpapatrolya at pamimigay ng mga ayuda nakatulong para madagdagan ng hanggang 60% ang nangingisda sa West Philippine Sea. Ito rin nila ang dahilan ng pagtaas ng produksyon ng isda sa West Philippine Sea sa kabila ng tensyon sa ating teritoryo. Mula rito sa West Philippine Sea, Kaleza Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.